Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan, subong nga Biyernes, pamilya Lamasan nagahingyo sa pangamuyo kang nagapasalamat sa mga nagaunong sa ila kalisod. Detalye sa kamatayon ni Dueñas Vice Mayor Amy Lamasan, ipagwas ang pamilya kung makumpleto na ang mga dokumento. PRO6 nagtukod sa investigation team para tutukan ang ginapahayag accidental firing sa kamatayon sa BC Alcalde. Tatlo ka stray bullet incidents na record sa Western Visayas kag Negros Occidental sa pagsugalaw sa bagong tuig. Mga basura sa higadalan sa pila ka barangay sa Bacolod City na labutan sa bagong tuig nga wala mapangkuha. Rider patay matapos makabunggo ang ginamanehong motorsiklo sa pose sa Banwa, Sang Leganes. Lalaki nga nagbisita sa isa ka PDL sa Talisay City Jail nakuhaan sang illegal nga droga. Kag mga aktibidad para mabalik ang healthy kag fit body pagkatapos ng holiday, ginsugura na sa pila ka Bacolod noon. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, malantaw kita sa live streaming sa YouTube channel sa GMA Regional TV kag Facebook page sang 1 Western Visayas. Sa nagapanguna nga balita, Special Investigation Team gintukod sang Police Regional Office 6 agud padalman ang kamatayon ni Dueñas Vice Mayor Amy Lamasan. Si John Sala nakatuto. Ginmanduan sa Police Regional Office 6 ang Iloilo City Police Office nga mas itidan pa ang ilang investigasyon sa kamatayon ni Dueñas Iloilo Vice Mayor Amy Paz Lamasan. Suno sa spokesperson sa PRO6 ginapatutukan sa ICPO ang tanan nga posible nga anggulo pinagi sa gintukod nga Special Investigation Team. Tutukan gid inino sang SIT agud nga ma-pinpoint gid nato no kung ano gid man bala ang behind sini isang ini nga insidente no kung ano pa gid ang mga details diri no kag di at least ma-resolve na naton once and for all ang ini siya sir nga case. Sino kay ICPO Director Colonel Kim Ligada ginapadalman nilang mga sirkumstansya kag ebidensya ang ilan nakuha sa balay ni Lamasan kung sa di natabo ang insidente. Pati iba ng statements ang live-in partner sili nga si Lord Byron Torrecarion nga among nagaisahanon nga upod sa biktima sa adtong ation. Ginaisa-isa naton ang mga sirkumstansya. We don't want to speculate kung ano ang makuha naton sa accounts ng mga witnesses kag ang mga ebidensya that would represent kung ano gid ang natabo. Kapon ginpadala na sang request ang La Paz PNP nga magpaidalom sa paraffin test si Torrecarion. Apang suno kay Ligada, wala pa ini makasabat. Ginkumpirmar man ni Ligada nga ang 9mm piston nga ginapahayag na kaigo kay Lamasan ang ginapanag-iyahan mismo sang BC Alcalde. Whatever the evidence is presenting, no, kung ano man ang ma-recover namon will definitely kuan sang shed light to the situation. We are not closing our windows sa kung ano man nga mga possibilities. Nagpahayag naman sa kasububangon sa insidente ang pamilya Lamasan, pinaagi sa ilagid pagwang official statement. Dugang man diri nga isa ka maayo nga public servant ang BC Alcalde. Nagahinyo man sila sang pangamuyo kag pagpakig-unong nagikan sa publiko. Nagpasalig man ang pamilya Lamasan nga magapagwa sila sa opisyal nga pahayag angot sa rason sa kamatayon sang BC Alcalde sa nagakaigo nga tion. Liwat nga gitinguan sa news team makuha ang bahin sang live-in partner ni Lamasan nga si Anay OCD 8 Director kag sa karon assigned sa LTO Central Office kasi Lord Byron Torrecarion. Apang wala pa ini makareply sa amon mensahe sa iya social media account. Upod kay Hans T. Sharto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso patayan 35 anyos nga lalaki nga kilala kay alias Welmer, residente sa Saraga, Iloilo,
Matapos nga disgrasya nga makabunggo sa poste ang ginamaneho nga motorsiklo sa barangay Kagamutan Norte, Leganes. Natabo ang aksidente kahapon sang hapon. Sa investigasyon sa Leganes Police, pagabo sa lugar, gulpiada nga nadulaan sang kontrol si alias Welmer kag bumunggo sa poste. Bangon sa impact na bali ang duha ka kamot sang biktima. Ginlala pa ini sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Halin sa iya ginobrahan sa Iloilo City ang biktima kag pauli na kuntani sa Zaraga sang natabo ang insidente. Para sa dugang ang mga balita sa Negros kag panamingin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert, mga kapuso, madamo gid nga salamat. Bisita sa isa ka PDL sa Talisay City Jail, nakuhaan sang illegal nga droga. Suspect nagdepensa, ginhulam lang sini. Ang dilargo kung saan nasulod ang kontrabando. Yaring balita nga itong gintutuga. Sa karsel sang Talisay City Police Station nagsug-alaw sang bagong tuig ang 24 anyos si Ronel Desin sang Barangay Bubog, Talisay City. Mabisita kuno initan sa mata sa iyang live-in partner sa Talisay City Jail Facility. Apang sang ginkapkapan sa gwardiya, nakuhaan sa suspected shabu sa iya bulsa. Depensa ni Desin, wala kuno ini ideya, bangod ginhulam lang sa abyan ang delargo nga ginsuksok. Ginulam ko lang tong largo mo. Huwag ko kabalo na may to. Huwag ko largo, puro short na ako. Nang pagsulod ko, huwag ko kabalo nga may plastic nga nabilin sa largo. Ordinaryo kuno ini nga manugkasag sa Barangay Bubog kag madugay na nga naguntat sa paggamit sang droga. Huwag ko expect, sir. First time din, sir. Ikatatlo na ini nga insidente sang pagpasulod sang illegal nga droga sa mga jail facility sa Negros Occidental sang 2025. Sang December 24, may nakuhaan man sang shabu kay isa ka bisita sa NODJ nga ginsulod sa kalan. For this month alone, may ara na kita recorded nga duha, one during Christmas, the second one is this one, New Year naman. May mga ara kita previous nga mga interceptions also. Last one was from Victoria's City Jail. Nagpasalig ba ang PRO-NAR nga magbulig sa BJMP sa monitoring sang mga may tuyo magpasulod sang kontrabando sa mga presuhan. We act to provide information or intelligence gathering, ga-provide kita sang data man sa ila, no? Ipaidalo ang mga suspect sa drug test. Magapakatubang inisang kaso sa paglapas sa Republic Act number 9165. Adrian Prietos. 1 Western Visayas. Sa iban pang balita, pila ka mga turista gin-enjoy sa gihapon ng isla sang Boracay Apisar sang maulanon nga tiyempo. Nagapauli nga turista dagsa na sa port. Nakatutok si Kim Salinas. Maulanon nga aga ang liwat nga nagsugata sa mga turista sa isla sang Boracay subong adlaw. Sa piyak sini, talalupang doon nga enjoy sa gihapon ang pila ka turista sa pagpaligo sa ulan samtang nagalangoy sa dagat. May iban nga naga-jogging pa. Si Jaja sa Bacolod City sa baylo nga magtiner sa hotel samtang nagahulat sang nakaschedule nga island hopping, nagtusmaw sa dagat upod ang pamilya. Siyempre from Bacolod ang tagal ng binayaran namin papunta dito para makita namin yung ganda ng Boracay. May iban nga masako sa pagbakal sa pasalubong kag remembrance sa pagbisita sa Boracay. Kahapon pa lang, naglabot na sa masobra 5,800 ang nalista nga outbound passengers sa Cagban Jetty Port. Ginalauman nga mas magadamo pa ini subong adlaw. Isa diri ang couple gikan sa Baguio City. Ang tinir sa Boracay ang una nila nga bakasyon matapos na engaged sinilang nga Disyembre. Sobrang saya po kasi kasama ko po asawa ko. Tsaka first month anniversary namin po. Babalik na po ulit work. Umuwi lang po ako for holidays. Samtang nagahulat sa masakyan ng iban nga turista, gitalingaw anay sila sa mga ambahanon sang 69 anyos nga busker. And when no hope was left inside on that starry night. Solo na ako sa buhay, kaya obligado talagang tumugtog. Nawawala yung boredom nila, napapakinggan nila yung mga flashback songs na mga oldies but goodies, mga ganun ba. Kung may papuli na, may pila ka turista nga magasugod pa lang bakasyon sa Boracay. Kasubong sang pamilya nga ini, halin sa gimbal. I'm hoping it'll be nice and sunny so I can just rest on the beach. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.
Balantayan mga puso, may mga pag-ulan nga ma-eksperyensyahan sa iba niya bahin sa pungsod, bisan. Wala sa nakita nga bag-o nga malain niya tiyempo kung bagyo sa mga unang nga adlaw sa 2026. Tato ka weather systems man sa gihapon ang padayon nga nag-apekto sa pungsod kag magadala sa mga pag-ulan. Sa datos sa Metro Weather, dako nga bahin sa Western Visayas ang ulanon, kaupod ang Negros Island Region. Mabaskog nga ulan sa iba niya probinsya, gani may ara sa gihapon sa pagbaha o kon landslide. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, tambak nga basura wala gihapon na pangkuha sa pila ka barangay sa Bacolod City halin sa Disyembre 27. Mga residente nagapanawagan sa bago nga kontraktor nga solusyonan ang ini nga problema. Si Aileen Pedreso nakatutok live sa Barangay Bata, Bacolod City. Lynn? Jert, masobra 50,000 katonelada sa mga basura sa pila ka barangay sa Bacolod City ang nakolekta sa pagsugod sa tuig 2026. Bangod senior citizen na, masami na hapo si Tatay Alberto apang nagpinot pagidang iya dughan sa baho nga iya nahaklo. Halinang baho sa siningatambak sang basura sa kilid sang dalan sa Barangay 17. Parang wala pa. Problema gini nga binahaw kami di. Pero yung kasi ginatawagan po nga si Kap. Ini nga mga basura naman nga nahamtang lapit sa Burgos Public Market, nagaresulta man sang paglain sang pamatyag sa pila ka mga manugbaligya kag manugbakal. Kung saan ulang makuha ang hapon sang basura, kung sa buong kayari lang sa atubang namon, kung madilig ang truck, siyempre mareklamo kami nakabago. Humalin pa kuno sang Disyembre 27, wala makolekta ang mga basura suno sa mga residente. Kahapon, nagpatigayon sang cleanup drive ang LGU upod ang bagong nga kontraktor sa garbage collection. Pinakauna-on gidanay sa buong paglimpyo lang gidanay, then after which we can have the regular schedule na sa aton sining collection. Kaya ang backlog na dako gid kayo eh. It's a big challenge kasi una, I don't think na yung papalitan namin, ganun yung gagawin nila na magkaroon ng backlog. For the people of Bacolod, we expect some cooperations. Panawagan sa pila ka mga residente, solusyonan na sang bag-o nga kontraktor ang problema sa hindi irregular nga paghakot sang basura sa syudad. Mas maayo gid nga pag-effective di pala nga sa subong bago ang ga-administer sa mga basura, dapat gid nga makuha din siya makolekt gid. Aileen Pedreso. Sa tiod matapos ang clean-up drive, bagapagwa sang schedule sang garbage collection ng LGU sa mga barangay kag subdivision sa Bacolod City. Balik si Mojer. Madam Uged, salamat sa update. Aileen Pedreso. Kapuso, mga na-aksidente naman sa Dalanon sa holiday season sa Negros Occidental, naglapot sa 261. Kalabanan sa mga ini, rider nga wala helmet. Nakatutok Aileen Pedreso. Hindi ko malipatan sang 41 anyos nga si Wilson ang aksidente nga natabo sadto sa Silay City, Negros Occidental. Sakay siya sa motorsiklo sang aksidente nga nabungguan sa isa pa ka motorsiklo. Maswerte ini nga nakasalbar bangod minor nga mga pilas lang ang iya naagom. Naingit pa dalagan kay mostly sa aksidente ko do medyo dasig akong lang. Ang pareho ni Wilson nga madasig ang pagpadalagan ang kalabanan nga nagaka-aksidente base sa datos ng Department of Health Negros Island Region. Humalin December 24 tubtub 31, naglabot sa 261 ang na-record nga na-aksidente sa Dalanon sa Negros Occidental. 4 ang ginbawian sang kabuhi. Mostly ang sugat sa kamay, sa fingers, sa legs, no, or sa kanilang mga ulo. May mga parang mas malala sa kanila na fracture or parang natapyasan yung mga skin areas. Either sumimplang or nakabangga sila ng mga stationary object. 20% sa mga naksidente nagamanehong nga hubog. Samtang 80% naman ang wala nagagamit sang road safety devices kasubong sang helmet. Pahanumdom sang DOH, agud malikawan ang aksidente sa Dalanon bisan pa hindi holiday season. If you're drinking, don't drive. The use of the safety equipment, yun yung nagiging dahilan kung bakit sila na-admit or namamatay. We really have to protect our head. We also have seen kasi that some are because nag-fail yung brakes nila. Aileen Pedreso, One Western Visayas.
Mga kapuso, 3 ka insidente sa stray bullets na record sa Aklan ni Iloilo kag Negros Occidental kadungan sa pagsugalaw sa tuig 2026. Fireworks-related injuries sa Western Visayas kag Negros Occidental nagnubo. Si Julius Bilacaol nakatutok. Mga alas 4:30 kahapon sang kaagahon sa nadiskobrehan sang tagbalay ang slag sa working table sa kwarto sini sa barangay New Buswang, Kalibo, Aklan. Sa iya pagpangusisa, iya nakitan ang buho sa kisame. I thought, naputol na lipstick. Pero nag-iisip ako, paano ako magkaroon ng putol na lipstick sa aking working table. So nung nilapitan ko siya, nakita ko parang bala ito. Wala sang tao sa kwarto sang tiyon nga nagtupa ang slag tungod sa ila ancestral house nagsugalaw sa New Year ang pamilya. Ano man ako ng record namon dire with regard sa mga firearm holder, no? Ang limitado bala. Kung kira sa may hindi 100 meter sa nga range, ang ilang tagay. Pasado alas 9 kahapon sang aga, sanggit pahibaluman sang isa ka pamilya sa barangay Dala ang Mina Police, kaangot sa ila nakitaan nga slag sa salog sang ila garahe. Sa pag-imbestigar sang kapulisan, nakitaan man ang buho sa atop sang balay nga ginapatihan ginagyan sini. Ongoing at thorough investigation to determine isang posibilidad kung di kita nagalin ng trajectory sang magpanupok sang armas. Sa barangay Robles sa La Castellana, Negros Occidental, na-recover man ang isa ka slag sa kusina sang isa ka balay. Sa investigasyon sang kapulisan, nadiskubre sang tagbalay nga may buslot ang ilatop kag may buka sa porsyon sang tile sa salog. Kung may makuha kitang identity or owner sang firearm, then that's the time nga pwede kita ka-file sang case naton. Discourage gid naton ang celebratory firing, ikawan na naton ang mga amo na nga mga activities. Naglabot naman sa 63 ang mga firework-related injuries sa Western Visayas base sa datos ng Police Regional Office 6. Mas manubo ini sa 232 nga na-record sa nagligan nga tuig. Nagapanguna ang probinsya kag syudad sang Iloilo nga may 23 ka kaso. Nagapanguna nga palupok nga rason sang injury sa moang plapla, kamara, puitis, triangulo, whistle bomb, lakip na ang boga. Sa mga biktima naton diri sir, no, makita naton nga halos pulo pareho ang minor ta sir, 32 out of 63, 32 sir ang minor nga biktima kag 31 naman iya sir ang adult. Sa datos naman sa DOH Negros Island Region, nagnubo man ang FWRI sa Bacolod City kag Negros Occidental sa pagsugalaw sa 2026. Duha na lang kakaso ang na-record sa Bacolod City, mas manubo sa 20 sang ginsugalaw ang 2025. Sa Negros Occidental, halin sa 94, 49 na lang ang na-record sa pagsugalaw sang 2026. May pagnubo nga masobra 40% sa kabugusan ng mga kaso. Kadamo subong sa mga designated areas na lang nga may mga firework na enjoy ang mga tao lantaw. Ang tao subong well-informed na nga maging safe. Julius Bilacaol, 1 Western Visayas. Naglabot sa masobra 30 ka tonelada sa mga basura ang nakolekta sa General Services Offices sa New Year. Sa datos ng GSO, ang mga nakolekta halin sa sidewalk at pila ka mga merkado sa syudad matapos nagpanglimpyo ang masobra 200 street sweepers. Kalabanan sa mga nakuha ang basura amo ang dunot ng mga utan, prutas, mga tray kag mga plastic. Natala nang magpakigangot ang GSO sa Vendors Association agod maistoryahan ang dugang pamaagi agod mapain ang mga basura kag likawan ang paglapta sa mga dalanon. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, bangod sa pagtupa sa mamunog nga ulan subong adlaw, pila ka lugar sa Aklan ang ginbaha. Kabahin sa mga ini ang pila ka barangay sa Banwa sang Tangalan. Ang tubig ang naglapaw sa karsada kag nagtupong sa gutter. Sa Kalibo, pila man ka kalye ang ginsulob sang tubig. Lakip man diri ang mga dalanon sa sentro sang Banwa. Humalin sa nagsulod sang tuig 2026 kahapon, may mga paginulan nga na-eksperyensyahan sa madamo nga bahin sang probinsya. Nakaalerto naman ang mga lokal nga DRRM offices sa tion nga maglala ang sitwasyon kag kinahanglanon ang evacuation. Kahapon may pilaman ka lugar sa Rojas City sa Capiz nga ginbaha bangod sa gihapon sa pag-inulan.
Kapuso, ginbawian sa kabuhi, mentas ginabulong sa ospital ang 30 anyos na rider matapos maksidente ang ginadala sining motorsiklo sa Barangay Compo, San Enrique, Iloilo kahapon sa Agahon. Ang biktimang gidkilala kay Ellis Ace Tumandokman sang among Abanwa. Base sa investigasyon sang San Enrique Police, madasig ang pagpadalagan sa rider padulong sa direksyon sa Banwa sang Dingle. Pagabot sa kurbada nga bahit sang dalan, ginapatihan niya dulaan ini sang kontrol sa manibela kag natumba. Ginapahayag nga nagtabog ini kag nagsuot sa truck. Nag-angkon sang sa iya ulo ang rider. Ginapatihan nga nakainom sa makahulubog nga inimno ng rider kag wala man sang helmet. Kung pilang magapok kag nagbulag siya sa motorya, kag dito siya nagdustos o nagligid sa nakapark sa ikad sang dalan nga truck. Natumba sa tunga sang dalan ang ininga truck matapos nga nakabunggo sa duha ka nakapark nga closed van sa barangay Napnod, Leganes, Iloilo. Ginkilala ang driver sang truck kay alias Boy, residente sa Balasan, Iloilo. Base sa investigasyon sa kapulisan, halin sa saraga ang truck ag pagatukuntani sa Iloilo City sa natabo ang aksidente. Gulpi kuno may nag-overtake nga tricycle sa truck rason nga nakibot ang driver kag nadulaan sang kontrol sa manibela kag nabungguan na duha ka closed van nga nakapark sa igad sandalan. Wala man sang may napilasan kag insettle man sa mga involved ang aksidente. Pareho agin pangdala sa ospital ang 38 anyos nga rider nga si alias Bonyor kag ang 54 anyos nga si alias Ori. Matapos lunsay nag-agom sang samad sa ulo kag iban pang parte sang ilalawas, tugas ang aksidente sa dalan sa barangay Maninila, Miagao. Base sa investigasyon sa Miagao Police, samtang nagapadalagan sa motorsiklo si Bonyor, gulpi lang nagtabok si Ori pagkanto sa iya puluyan gani ini nabungguan. Ang duha ang pareho man nga nagapauli sa mga barangay. Gindala man sa ospital ang 34 anyos nga si alias Mike sa barangay Kirian Norte, Miagao matapos maaksidente sa ginasakyan sini nga mountain bike. Base sa investigasyon sa Miagao Police, nagikan sa Christmas party si Mike kag nakainom. Pagabot sa dulhugon nga bahin sang dalan, ginapatihan nga nadulaan ini sang kontrol kag natumba. Nag-angkon ini sang samad sa iya lawas kag sa iya nga baba. Mga puso, pila ka mga bakulod noon, ginumpisahan ng tuig pinaagi sa pag-ehersisyo matapos ang holiday season. Yaring balita. Pasado alas 7 pala kainas ang aga, nagahataw na sa pagsaot sa Provincial Capital Lagoon ang ininga mga kababainhan. Bisan puno na sa mga balhas, all out gihapon ang energy samtang nagapatunaw sang facts. Okay na sakon mga 10 pounds na buwan this year. Bisan jutay lang, at least may progress. Manugbata na sa Pebrero si Sylvia, gani hinay-hinay lang ini sa pag-ehersisyo kag paglakat-lakat. Yes, kailangan tagid subong maging fit to 2026 kay kadamo na subong masakit nga gagatukar kag kailangan tagid magpabalhas ket. Kun grupo kanday Sylvia kag Gretchen, ginpili naman sang sining nga lalaki nga mag-isahanon samtang nag-exercise. About 2 hours every day. Monday to Friday. What do you do? Zumba, line dancing. To keep healthy, eat healthy, and be healthy. Todo effort naman ang ginahatag sang 49 anyos si June sa sulod sang gym. Age doesn't matter kuno kung pagka-fit and healthy ang ginaisoryahan. Sa mahilig, magpanubo-nubo sa iyang BP kag magpagamay-gamay sa iyang body fats. Bisan sa edad nga 50, pwede kita kadtoy sa gym kag magpulo pa balas. Madamo kuno sa ginkaon sa holiday season si KZ gani this time. Goal niya nga liwat mangin healthy. Mas nami gid nga mas kusog ta kay para hindi ta dali-dali makapo, especially sa mga work at everyday. Sunod sa Department of Health, maayo gid ang pag-ehersisyo apang agud makasigurado ginarekomendar ang pagpakonsulta anay para makakuha sang dugang advice. You need to go to your physician. Isa gina sa pinaka-importante to monitor gidya ang ato niya ikaayong lawas ang health and well-being nato. Gani sa mga 2026, be a better you. Hindi magduha-duha sa pag-ehersisyo. Version 2.0 sang kaugalingon this 2026, ready to go. Obadgaril Gasilio, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, mahimo nyo malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website.
www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.